Good day mga kabutingting, may gagawin tayong tong aircon na to, window type. Digital to. Hindi siya inverter. Pangalan niya Carrier, window type. 1 horsepower. 1 horsepower window type. Ang sira nito mga kabutingting, nag FR. Ano? FR, no? Para siyang CF ang problema niya, para siyang CF. Pag FR, kulang din siya sa preyon. Tapos, after 2 hours o mahigit, namamatay siya. Tapos lalabas yung FR. Ang nangyayari sa kanya, kaya siya nag-FR, nagyayelo ng gusto to mga kabutingting, nagyayelo. Ngayon, pag nagyelo yan, nagyayelo tong tubo na to, tong dalawa na to. Ngayon, eto, lumalamig din yan doon sa sensor, lalamig. Pag yan lumalamig naman, hindi mamamatay, hindi siya mag-FR. Pero kulang siya sa preyon. Kasi eto, kulang siya sa amperahe. Kasi 4.2 yan mga kabutingting ha. Ayun siya mga kabutingting oh. Ang niya, ayan, 4.2. Yan, no? Pero kasi ang nare-reading ko na lang rito, mga kabutingting, ang nare-reading ko na lang sa kanya, 3 amperes. 3 amperes na lang ang nare-reading natin kaya sa kanya kasi lumalamig pa talaga siya, pero hilaw na yung lamig. Kung tawagin natin mga technician, hilaw yung lamig. Tapos pag kumapal ang yelo kasi dito mga kabutingting, kakapal to, di kakapal, syempre tatabayan eh. Yung sensor niya kakainin ng yelo. Pag kinain ng yelo ang sensor, mag-FR yan. Tapos mamamatay. Kung halimbawa, gusto nating emergency, siyempre, mainit ang panahon, gabi, nangyari. Para hindi siya mag-FR, lagyan natin siya ng foam dito. Harangan natin siya ng foam. Yun. Continuous lang ang takbo nun, hindi siya mag-FR. Basta wag lang itong abutin ng yelo. Pag inabot to ng yelo, kakain, mamamaga kasi itong tubo eh. Pag yan nagka-yelo yan, mamamaga yan. Aabutin to. Didikitan ng yelo hanggang kainin yung sensor. Pag kinain ng sensor, yung yelo ng sensor, mag-FR na. Kaya parang CF naman siya. Yung CF naman, 2 minutes, mamamatay. Kasi yung CF, hindi naman makadama ng lamig yung sensor. Bali, wala na talaga siyang preyon. Siguro mga 20% na lang ang preyon niya. Magsi-CF to kung 20% na lang ang preyon. Ito mga nasa 60 o 70 pa ang preyon nito. Basta ganito. Pag FR, mga nasa 60 o 70 pa ang percent yung karga niyang preyon. No? Kasi ano tayo eh, 3 ampere eh. Oh. 3 ampere, 4 ampere, oh, di ba? Konti-konti na lang. Kasi kung 50 yan, kung 50% ang preyon, dapat mga 2 amperes. Kaso hindi eh. Ano siya? 30. Kaya nasa 75% o 70% ang preyon, kaya nag-EFR. Pero kulang sa preyon. Pawala na ang preyon nito mga kabutingting. Ano? Ganyan pag may sirang FR. Walang kulang sa preyon. Pwede rin sa motor, sa compression ng motor, baka loose compression. Pero bihira lang mangyari yun pag sa FR. Pwede mangyari sa sa CF, no? Pero dito hindi, no? Kaya ito mga kabutingting, gagawin natin to, ito troubleshoot natin kung ano yung tubo na may butas, bubunutin natin to. Ilulubog natin sa tubig, tsaka natin hihinangan, makita natin yung butas. Sige mga kabutingting, tutok lang tayo. Panoodin natin kung paano natin gagawin tong FR error. Ha? Ano ko? Yan ha mga kabutingting. Oh. Okay. Papaklasin ko lang to mga kabutingting. Papaklasin lang natin. Yan po mga kabutingting, binabaklas na natin. Ano? Yan, binabaklas na ng anak ko. Nababaklas ko muna. Ngayon,
Pagkatapos niyang baklasin yan, ilulubog namin yan sa tubig. Kapakan na naman, nak. Kami matulog yung paa mo dyan. Yan. Kaya na. Baklasin mo lang muna. Tapos, pupunuin natin to ng tubig. Ilulubog natin yan. Para makita natin yung butas. Ha? Sige, lalagyan muna natin ng tubig to para mailubog na natin. Ha? Okay. Dagdagan mo pa ng tubig to, nak. Kulang pa to. Kailan lubog na lubog. Dagdagan mo pa, kulang pa. Mga kaputiting, ilalagyan na natin ng nitro. Antayin natin may sumingaw dyan, mga kaputiting. Siguro lalabas yan mga nasa 400 PSI. Lalagyan na, may singaw dyan. Hawakan mo lang itong video na. Okay. Wala pa, hindi pa lumalabas yung singaw, ha. Wala pang singaw, walang singaw, ha. Walang singaw, mga kabutingting. Swerte natin, mga kabutingting. Dito, bali 400 eh. Ay, wala pang 400. Nak, dagdagan natin. Ha? Dagdagan muna natin. Mga kabutingting, wala talagang singaw. Maaari ito, itong trio na to. Nagbawas lang to, walang butas to. Kasi tinan mo mga kabutingting, oh. Nasa 450 na eh, oh. 400 pesos na yan, mga kabutingting. Oh, ang taas na yan. Mataas na yan, nasa 450 na tayo. Baka mamaya pag nilagay natin sa 500, magsigurado na to. Wala, oh. Wala. Oh. Paano mas maganda kung wala? Ibig sabihin nito, wala siyang butas. Kasi ito, hindi na lang sa akin to, sobrang dumi kasi. Hindi na lang sa akin to, madumi. Kaya nilinis ko muna kasi nirobot ko muna. Pero wala ko kasi nakitang ayan walang butas. Nasa 450 na Yan 450 na. Wala talagang butas. Ang masaklap na ito, baka loose compression to, mga kabutingting. Kaya nag-EFR. Kasi nilinis ko na yan eh. Dapat hindi na siya mag-EFR kasi hindi na mag-yellow yung evaporator, di ba? Pero eto, talagang yung nakita ko, kumakapal yung tubo na mamaga eh. Umaabot dun sa sensor. Dun sa sensor niya. Kaya ito, mga kabutingting, lalagyan na lang natin ng Freon to. Sigurado okay na to, mga kabutingting. Kaya assembling ko muna, mga kabutingting. Ayan hindi bumababa. Sa mga kabutingting, aanin na natin, babacuumin na lang muna natin. Babacuumin natin mga kabutingting. I-open natin to pag nagbabacuum tayo, i-open na natin agad yan. Dahil lang muna natin, mga kabutingting. Kakarga na lang ng Freon to. Yan, okay na, mga kabutingting. Meron pa yata. Okay na. Pwede na natin itong karga ng Freon. Okay. At tanggalin muna natin yung vacuum. Bago natin tanggalin yung vacuum, sasarado muna natin yung gauge. Para siguradong wala nang pumasok na hangin. O-close muna natin yan. Pag naisarado na natin, tsaka natin patayin yung vacuum.
Ngayon, kakarga na natin ng Priyo ito mga kabuting-ting. Pag nailagay na natin yung tangke yung Prion at nabuksan na natin, kailangan pasingawin natin ng konti para lumabas pa yung konting hangin na pumasok. Konti-konti lang yun. Sumingaw na mga kabuting-ting. Tapos kargaan na natin. Yan. Hindi na natin ito lalagyan ng bula kasi ito, nailubog na sa tubig kaya sigurado wala ng butas yan. Hindi na lang natin alam, baka mamaya, kasi nga walang butas, baka loose compression ng motor. Yun ang masaklap niya mga kabuting-ting. Abonado pa ako sa may-ari na ito mga kabuting-ting. Pag motor ang sira, magkano lang kontrata ko rito, napakaliit ang kontrata lang natin dito. Pwede na kaya yan, kaya na kaya yan. Tigas na rin yan, no? Kaya mga kabuting-ting, antayin lang natin yung mga kabuting-ting. Talagyan natin ng ano, kapiter. Talagyan natin siya ng kapiter. Maya pa yung mga kabuting-ting, i-start mga 2 minutes. Hindi na muna natin dadagdagan, di pa umandar ang compressor. Pag umandar na yung compressor, magdadagdag tayo. Tara. Ay mga kabuting-ting, start na. Dadagdagan natin. Ang karga natin yan, nasa 130, 150 yan mga kabuting-ting. Kailangan makakarga tayo ng 150. Wala na naman yung pressure. Nalulusaw na. Nalulusaw na mga kabuting-ting yung yelo. Nalulusaw na. Pag yan kumakapa ng leyom, yelo mga kabuting-ting, kulang tayo sa Prion ha. Pag kumapal yan. Ha? Gagawin natin. Ilang amperahe pa lang tayo. Oberin nyo, 33 amperes pa lang, 3.3. Dagdagan pa natin to mga kabuting-ting. Kulang pa karga natin kasi kailangan natin dyan 4.18. Pwede na kahit 4.2. Dagdagan pa natin yan. Mataas na tayo mga kabuting-ting. Ayan. Ayan o. 3.6 na mga kabuting-ting. Daan-daan lang ang pagkarga natin mga kabuting-ting. Kailangan babaga yan. Kailangan dito mag 150. Pag nag 150 na yan, ako, mataas na tayong karga niyan. Tapos pag nag 150 siya dyan, kailangan naman dito, nasa 4 na. Nasa 4 amperes na tayo. Tapos dito, 150. Ha? Gano'n na. Kailangan babase yan sa 150, tsaka sa 4 amperes. Tapos titingnan natin dito kung naglulusaw uli. Ayan, naglulusaw na. Tubig na, ganda na ng lamig. Okay na yung lamig na ito mga kabuting-ting, pero susundin natin yung susundin natin yung nandun sa plate name niya sa model number niya. Susundan natin yun, doon tayo babase. Pero ito talaga malamig na, sarap na, lamig. Kaya dadagdag tayo, susunod tayo ron kasi ano to digital. Ayan na, malapit na. 3.8, konting-konti na lang, tinan mo. 3.7 dito malapit na rin tayo di ba? Nasa ano na tayo rito 130 nasa 130 na tayo kasi ang 150R labo na kasi nag-moisture na ayan di ba? Malapit na tayo rin sa 150 tapos dito naman nasa ano na tayo
O, tinan mo, kakarga pa, oh. Maganda pa lamig, oh. Kaya dagdag pa tayo mga kabuting-ting. Dagdag pa tayo. Oh. No, malapit na mga kabuting-ting, ha. Kailangan akmaya mga kabuting-ting. Malapit na tayo mag 150. Pag nag 150 yan mga kabuting-ting, tapos nag 3.8, nag 4.2, ang ibig sabihin, good yung motor niya rin, ano? Good. Kumbaga, okay pa. Yan, babantay-bantayan natin yan, tatagdagan natin yan. Okay pa yung motor. Kasi nakaka-compress pa siya eh. Pwede pang gamitin. Yan, dandahan lang natin kasi para ma-quality natin yung gusto yung amperahe na itong motor na ito. Yan, di ba? Konti na lang kasi medyo pag gumagalaw yan, tumataas yan eh. Yan. Kapit na oh. So nga lang eh, nalalaglag kasi ito eh. Yan, okay na oh. Di na lang. Di na lang oh. Malapit na tayong ano. Okay, dagdagan pa natin mga kaputing-ting. Dagdag lang tayo ng dagdag. Ay, dagdag. Dagdag lang tayo ng konti. Yan, malapit na. Oh, yan oh, malapit na mag 150 oh. Sasakto yan mga kaputing-ting. Pag nagsakto na ang ampere, sakto rin sa 150 yan mga kaputing-ting. Kaya ganun lang ano. Ganun lang ang gagawin natin. Kailangan bumabase tayo sa dalawa. Kasi pag ano yan, magpo-protect ang system yan. Kasi digital to eh. Pag medyo kulang sa preyon, mababa dito, po-protect yan eh. Kung ano-ano lumalabas na pangalan dyan eh. Nag-FR yan pag kulang sa amperes. Kaya naman, mag-iinit yung motor. Mag-overread, gano'n. Kunti na lang mga kabuting ko. Nagdagan natin pa. Huwag na, kaya pa tayo sa karga. Opya. Kulang pa. Opya. Yun oh, 150 na oh. Sa 150 na tayo, halos. Dapat dyan mag-4 na yan. Yun oh, nag-4 na oh. Nag-4 na kasi malapit na tayo sa 150. Pag malapit na tayo sa 150, mag-4 na yan. Konting dagdag na lang yan. Ayun o, nagka-4 na. Dagdagan pa natin. Yan, konting-konti na lang. Nagbabalance na mga kabuting-ting. Nagbabalance na siya o. Nagbabalance. Kailangan balance yan ha. Yung pressure at saka ampere. Babalancehin lang natin. Dagdag pa lang konti para matapos na to. Yun, kapit na. Pag nag 4.1 yan, okay na. Konti na lang. Si Leo ba? Si Leo. Konti na lang yan. Kaya mag 41 yan. Konti na lang. Yun o mga kabuting-ting, naglalaro na siya sa 41. Tapos ito 150. Ayan o 150. Okay na to mga kabuting-ting. Nagpo 41 na yan. Pag tumaas pa yan, 150. Naglalaro na yan. Ayun o. Sakto na yan. Pag lumamig pa yan, magpo 42 na yan. Papalitan lang siya. Tapos tayo dito, 150. Okay. Mga kabuting-ting, okay na to. Isasarado ko na lang to mga kabuting-ting.